Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Bagamat hindi pa po tayo gayong karami, subalit ako'y naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Mayroon pa po tayong mga kapatid na daratal at aanyayahan ng banal na Espiritu. Sige po, magsipwesto na po tayong lahat upang sa gayon ay mapanimulan na po natin ang ating gawain na handog ng Ama sa araw na ito. Isinasaayos pa po yata ni Tito Goydo ang mga kapatid. Ano po? Salamat po. Sige po, magsiupo na po tayo sa ating mga pwesto. Magpunas na po tayo ng pawis, ihanda po natin ang ating mga sarili. Baka po isa tayo sa mapalad na tawagin ng ating Panginoon. Amen? Ako po sa aking sarili, hindi po magiging hadlang ang tayo'y kakaunti at patuloy kong tutup din ang kalooban ng Ama. Amen po ba? Kayo po ba ganun din? Hindi po magiging dahilan yung kakaunti. Ano po? Sapagkat kahit po iilan tayo, ang mahalaga po yung nagmimithi, nagnanasa, tinawagan ng Ama, mapalad, hindi nasubukan sa kabila ng init ng panahon ay dumadal sa dakong ito. Siguro po, bago tayo magpanimula at bago ko isiwalat ang temang kaloob ng Ama sa akin para sa ating lahat sa araw na ito ay nais ko po muna kayong pagalakin sa kalooban ng Ama ay tatawag muna po ako ng isang kapatid na magbibigay sa atin ng awitin. Ano po? Bago po tayo dumako sa kaukulang temang ating tatalakayin. At sa pagkakataon pong ito, mga minamahal kong mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mukha pong init na init. Hilingin po natin sa Ama na ang ipadama sa atin ay ang lamig. Amen po ba? Para po sa lahat ang awiting ito, upang wag po nating madamang init, damhin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kung gaano po katindi ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Lord, I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I've found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to taste the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and live in every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama, at maraming salamat po sa ating kapatid na Pilar. Lubhang napakaganda ng pagkakabigay ng kanyang awitin. At habang ng mga ating kapatid ay nilukuban ng espiritu ng kalakasan, daman-dama po niya ang power ng pag-ibig ng Diyos, ang power ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Nagpuri ka sa Panginoon, pababayaan ka ba? Kumbaga, tinanggalan po yung bara. Amen po ba? Kaya paano nga po ba nating hindi tutup din ang kagustuhan ng Diyos para sa atin? Ngayon po, sa umagang ito, hindi ko na po paliligoy-ligoyin at tila po napapahaba. Ang temang kaloob ng Panginoon sa aking kaisipan na idinatal niya ay ang salitang pagtupad at pagsasabuhay. Marahil kung sadyang ang bawat isa ay nakikinig nung isang araw, kabiyak ng puso po ay facilitator at ang kalooban ng Ama sa kanya ay pagtupad at pagsasagawa. Halos si isa ano po. Subalit, wala naman pong
hindi mangyayari kahit sa bawat araw ay paulit-ulit. Ano po? Walang iniwan po sa banal na salita ng Diyos, hindi po nakakasawa. Ngayon po, dito sa temang ito, pagtupad at pagsasabuhay, paano nga kaya? Kung sa bilang sangkatauhan ay napakadali, di tumupad, di po ba? Halimbawa, bilang isang lingkod, isang tagasunod, di tumupad, sumunod sa gusto ng Diyos, tumungo sa dambana, makinig ng salita. Di po ba? Di tumupad, baka sabihin naman ni ganon baka sabihin naman ni Mami Bet Chico hindi ako pumasok hindi ako tumupad. Ganon, di po ba? Bilang tao. Subalit, sa kalaliman nito na gusto ng Panginoon, ano nga po kaya yung pinakamagandang pakahulugan natin doon sa pagtupad at pagsasabuhay? Paano nga po kaya natin maisasabuhay yung pagtupad na ginagampanan natin sa ating Panginoon? Mayroon na po tayong halimbawa sa katauhan po ng mahal na Apo at maging sa ating mga sarili. Sigurado po, nararamdaman po natin kung doon sa ating pagtupad ay nakapagsasabuhay po tayo. Ako po, alam na alam ko po yan. Nung sa unang buhay po, sa unang mga panahon na bagong hinirang at sa panimula ng pagtungo dito, ganun po. Parang mayroon ng konting takot sa dibdib na hindi makatupad. So, balit ganun lang, pupunta ako doon, nakakahiya. Baka sabihin ni ganon, hindi ako nakita ni ganon. Kailangan magpunta ako doon para makita ako doon. Yun po yung pagtupad na walang pagsasabuhay. Sa ganang akin, ano po, marami pa po akong gustong malaman kung ano ba yung kalaliman nga ba ng pagsasabuhay na maaari kong i-adapt doon sa kaalamang ibinigay sa akin ng Diyos. Kung kaya po sa tuwina, kung napapansin po ninyo, sa tuwing titindig ako sa harapan ay nasasambit ko po ang salitang itong, ako ay isang matamang tagapakinig ng Panginoon sa bawat pagpapahayag niya at sa bawat paggamit niya ng tao. Sapagkat, sa totoo lang po, wala pang ganong kalaliman. Subalit sa aking katauhan, dama ko naroon na po yung pagsusumakit na makapagsabuhay ako ayon doon sa pagtupad na nasa ng Ama para sa akin. Nandyan po ang mahal na Apo Kunching. Nakikita po natin kung paano siya tumutupad. Ano po? Sadyang may pagsasabuhay sapagkat kung di po natin nararamdamang siya'y nagsasabuhay, hindi po marahil tayo makapagtitibay ng ganito. Ano po? Sapagkat kung sa ganang sarili lamang po natin, o ako, sa ganang sarili ko po, sa totoo lang, sa bilang pagpapakatotoo, lahat po tayo maraming gampanin at gampanan bilang sangkatauhan. Subalit, nang dahil gusto nating maisabuhay ang kagustuhan at kalooban ng Diyos, hindi natin minamarapat na ipatupad sa ating sarili yung sariling kagustuhan natin ang ating magampanan lamang. Amen ba, anak na Marlene? Yun po ay ilan lamang sa bahagi sa akin ng Diyos. Kaya po, upang higit at lalo nating maunawaan at lalo pa tayong makapulot ng mga bagay na makadadagdag, makararagdag sa ating buhay pananampalataya, ay nais ko pong tawagin ng isang kapatid. Bago ko po tawagin ito, nais ko pong paghandain na po ang aking kapatid na Yoli. Susunod po kayo dito. Ano po? Andiyan po ba ang anak na Lani? Wala pa po. Sapagkat may inihanda po ang batang yaon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Bet Chico upang higit na palawigin pa at maragdagan pa ang ating kaalaman kung paano nga ba sa pagtupad ay maisa sa buhay nating ganap. Salamat dakilang Ama sa araw na ito. Bagamat kakaunti ang mga anak mo na nakarating sa banal na lugar mo bilang lugar na tipanan, salamat Ama sa pag-akay na ginawa mo sa kanila. Sadyang espesyal sila para sa iyo, kaya sila ay inakay mo na muling makarating sa banal na lugar na ito. Nawa po, habang sila'y nakaupo, mayroon na silang nararamdamang kakaiba. Mayroon na silang nararamdamang pagkilos mo, lalo't higit sa pagtugon sa kanilang mga kahilingan na nasa kanilang puso at damdamin sa mga sandaling ito.
Batid niyo po, Ama, ang nilalaman ng kanilang puso't kaisipan. Basang-basa niyo na po, hindi man sila lubusang magturan sa inyo ng nilalaman ng kanilang puso't kalooban, subalit Ama, sa inyong kapangyarihan, batid po namin lahat na ito ay alam na alam nyo na, kaya nawa po ay tulungan nyo ang bawat isa na makamit ang nilalayo ng kanilang puso't kaisipan upang umuwi sila na puspos ng kagalakan ang kanilang puso't kalooban. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Pagtupad at pagsasabuhay. Parang magkamukha lang po yung dalawang salita. Siyempre po, pag tumupad ka, magsasabuhay ka. Basta po lagi pong magkasama yon. Kailangang tumupad at sa pagtupad, ikaw ay nagsasabuhay. Sa paaralan po, meron po kaming subject na Christian living. Sa mga Catholic school po, may subject po na ganon. At ano po yung description ng subject na to? Ito po yung living out. Pagsasabuhay ng iyong mga natutunan sa iyong guro habang ikaw ay nag-aaral, particularly sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapalago ng tinatawag na spirituality. Noon po kasi, hindi pa ako nakakarating sa banal na lugar na ito. Akala ko po pagpasok sa paaralan, sapat na yung mapuno ka ng mga kaalaman sa science, sa history, sa English, sa Pilipino. Akala ko po sapat na yun. Subalit na makarating po ako dito, hambing pala sa cake, yung pala ay mga icing lang. Ang dapat po palang matikman ay yung mismong pinaka-cake at iyon po yung mga bagay na may kinalaman sa pagbabago ng ating buhay espiritual. Wala pong kabuluhan na alam mo yung lahat ng bagay. Alam mo yung mga planet sa solar system, alam mo yung iba't ibang uri ng star na nakikita natin sa gabi. Wala po palang kabuluhan yan pag ang kaalaman tungkol sa Panginoon ay wala sa atin. Amen po ba? Kaya salamat sa Ama, nakarating sa banal na lugar na ito, nakarinig ng mga aral. Subalit mga kapatid, hindi sapat na kayo nakaupo lamang at nakikinig. Ang marapat at ang ine-expect ng Ama sa bawat isa na nandito ngayon sa sandaling ito, sabi ko nga po sa panalangin ko, kung narinig ninyo sa pagdulog ko, mga espesyal kayo sa Panginoon Espesyal kayo sa Panginoon, natatangay kayo sa Panginoon sapagkat sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, sa dinami-dami ng tao dito sa Pampanga at sa Karatig Bayan, kayo lang yung nandirito. Ibig sabihin, mahal kayo ni God, kaya kayo ay nandirito. Kaya patunayan po natin na deserve natin yung love ng ating Panginoon. Galak na galak yung mga ibon kasi nandirito kayo. Patunayan po natin sa ating Panginoon na yung mga aral na ating mapapakinggan, hindi lamang pumasok sa kaliwang tainga, lumabas sa kanan. Hindi po dapat ganon, mga kapatid. Ano po ang expectation ni God? Ang nais po ni God, ang mga aral na ating naririnig, papasok sa ating tenga, hindi lalabas. Saan pupunta? Sa puso. At pag dumating sa puso, namnaming mabuti ng isip at pagkatapos ay ating isabuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa araw-araw, nandirito kayo, wala namang nababago sa ating pag-uugali, sa ating pagkatao. May pagsasabuhay po ba? May pagtupad po ba? Wala. Subalit, kung nung wala pa kayo dito, kayo yung tipong napakamaiinitin ng ulo, walang pasensya, hindi marunong umunawa, palapatol, mapagtanim ng galit, tsismoso at tsismosa, yan ang mga ugali natin dati, hindi po ba? Subalit nang makarating kayo dito, unti-unti, binago kayo ng Diyos. Hindi na kayo mainitin ng ulo. Marunong na kayong magpasensya, marunong na kayong umunawa, marunong na kayong umiwas sa mga bagay na ipag-iinit ng ulo. Mga kapatid, batiin nyo ang sarili nyo. Bakit? Mayroon nang nagaganap na pagsasabuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Mga kapatid, sa pagsasabuhay, merong dalawang requirements si God. Pakinggan niyo pong mabuti, ha? Hindi po kayo agad-agad makapagsasabuhay na karakaraka, eto na. Meron po ba sa inyong ganon? Ang galing nyo naman na karakaraka, eto na, nagsasabuhay na. Hindi po. Ang first step na dapat nating gawin, lumapit muna tayo sa ating Panginoon. Amen? Paano tayo lalapit sa ating Panginoon? Maglalakad ba tayo ng milya-milya para marating natin ang ating Panginoon? Hindi po ganon. Hindi po iyon ang literal na kahulugan. Paano po tayo lalapit sa Panginoon? Ganito po, magbasa o makinig ng kanyang mga aral. At kapag ito'y napakinggan na natin, malulugod ang Panginoon kung isasabuhay natin ito at tayo ay unti-unti nang mapapalapit sa Kanya. Amen. So, hindi tayo basta makakalapit. Dapat, yung mga aral na ating naririnig, pag sumikapan nating isabuhay, sapagkat iyon po yung first step na paglapit natin sa ating Panginoon. Pangalawa, pag malapit na tayo sa Panginoon, katulad po ng ginawa ninyo, saan kayo nagmula? May nagmula sa San Luis, may nagmula sa Candaba, may nagmula sa Baliwag. Lumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta natin dito sa banal na lugar na ito. Amen. At nang tayo nandito na, ano na ngayon ang ginagawa ninyo? Ano na ngayon ang ginagawa ninyo? Naku, may premyo sa Panginoon pagka naibigay yung tamang salita. Ito po, ulitin ko ha. Galing ako sa Baliwag. Galing kayo sa San Luis. Galing kayo sa Dalayap. Lumapit kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta natin sa dambanang ito. So, tapos na tayo sa first step. Lumapit na tayo. Ano ngayon ang kasunod? Narinig ko na, ilakas mo nga. Makikinig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tama po. Nang tayo nakalapit na, nandito na tayo, ang gagawin natin ngayon, makikinig. Makikinig tayo sa mga aral. Kaya mga kapatid, kung nandito na kayo, nakaupo na kayo, subalit yung isip ninyo, abala dun sa mga bagay na iniwanan ninyo, walang pakikinig na mangyayari. Bakit? Sapagkat ang iniisip ninyo, naku, darating na yung asawa ko mamayang 2:00, hindi ako nakapagluto ng ulam. Naku, iniwang ko yung sinampay ko, baka mamaya ay umulan, mabasa pa. Hindi kayo makakapokus sa pakikinig sa ating Panginoon. Kaya, para tayo makapakinig, tanggalin nating lahat yung gumugulo sa ating kaisipan. Sisingitan po kayo ng demonyo eh. Ayaw ni demonyong kayo'y makinig. Sapagkat pag nakinig kayo, malalapit kayo sa Panginoon. Amen? Kaya si demonyo papasok sa inyo. Paano niya kayo papasukin? Guguluhin yung isip ninyo. Nangyari po sa akin yan eh. Nangyayari po yan, lalo na po't mahina pa tayo. Nakaupo ako doon. Naku, hindi ko kako natanggal sa talsakan yung TV. Mainit kako panahon, baka kako yun eh, magliyab, magsiklab. Naku, nakalimutan ko, naka-charge yung isa kong cellphone, baka pagmulan nyo ng sunog. Alam nyo po, pag ganyan ang pumasok sa kaisipan ninyo, hindi na kayo makakakonsentrate sa pakikinig. Amen? Sino yon? Demonyo, ginugulo yung kaisipan ninyo. Pagtiwala nyo sa Ama, Ama, ayoko pong magulo yung kaisipan ko sapagkat hindi ko po maririnig ang mga salita ninyo. Alam niyo po, papakinggan kayo ng Ama. Meron siyang pararatingin sa bahay ninyo. Na pagdating sa bahay ninyo, nakitang nakatalsak yung cellphone mo, siya yung tatanggal. Sino nag-udyok sa tao na yun para pumasok sa bahay ninyo? Ang ating Panginoon. Kumilos ang Panginoon para po tayo ay makakonsentrate na mabuti sa ating pakikinig. Kaya mga kapatid, ito pa po isa. Kung pumasok kayo dito,
distracted kayo. Merong distraction sigurado na magaganap. Huwag na lang po ninyong pansinin. Kung nandirito kayo at ang iniisip ninyo, nagpunta kayo rito kasi masasakit yung tuhod ninyo. At habang nakaupo kayo, ang pinapakiramdaman ninyo, yung pananakit ng tuhod ninyo, makakakonsentrate ba kayo sa pakikinig? Anong dapat yung gawin? Lord, ang sakit po ng tuhod ko, pero ito po, pag inisip ko, magiging dahilan para hindi ako makapakinig sa inyo. Bahala na po kayo, gamitin niyo po yung kamay ko, hahaplusin ko, para mawala ang sumasakit sa tuhod ko. Alam niyo po, dininig ni God yung panalangin mo. Yung kamay mo na akala mo walang bisa, pero binigyan ng bisa ni God para makapag-focus ka lang, pinahaplos mismo yung tuhod mo, nawala yung sakit, nakakonsentrate ka sa pakikinig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Katulad po, patotoo, living example, si kapatid na Lucy. Nakita ko po siya kanina, namumutla kaya tinuro ko po sa kapatid kong Flor, kapatid, si Tita Lucy, masama ang pakiramdam. Sabi kong ganun sa kanya. Alam niyo po, mahal siya ng Diyos Kasi, kung siya paaagaw sa kalaban, dun sa nararamdaman niya, hindi siya makakapokus Hindi siya makakapakinig. Subalit kumilos ang Panginoon, mahal siya ng Diyos, kumilos ang Panginoon. Nung tumayo siya, nakita ko, tawagin mo ka ako, sabi, hindi ako marinig. Tinawag ng kapatid, naupo doon, kumilos ang Diyos. Ngayon, heto siya, nakakapokus na sa kanyang pakikinig. Ganyan po kumilos ang Ama. Magtiwala lang po tayo. Ibigay natin ang ating sarili. Huwag nating guluhin, huwag tayong patalo sa kalaban niya na gumugulo sa ating kaisipan. Paglapit natin, tayo'y makinig, ang ating napakinggan, ating isabuhay, ating isagawa, magkakaroon ng magandang kabuluhan ang sakripisyong ginagawa ninyo sa oras na ito. Sacrifice po ito Amen po ba? Muli kong uulitin ang ibig sabihin ng sakripisyo. Ang sakripisyo ay galing sa salitang sakri. Sakri, meaning sacred. Pag sinabing sacred, banal. At yung pisyo, galing sa salitang opisyo, ibig sabihin gawa. Sa makatuwid, ang sakripisyo ay isang banal na gawa. Kaya sa sandaling ito, kayo ay nagsasakripisyo. Meron kayong ginagawang kabanalan sapagkat nais ninyong malapit, makapakinig sa Panginoon para kayo ay mayroong isabuhay. Sakripisyo, ang init ng araw, nakakaantok. Ba't po ba ganun? Pag mainit, nakakaantok. Ako po, pag mainit, inaantok, pero pag maginaw, ayaw akong antokin. Talaga rin naman, So, bahagi po yan ng ating sakripisyo. Sa init na ating nararamdaman, nandito tayo, mulat ang diwa, nakikinig, dinadama, upang pagkatapos ito, meron tayong maipatupad sa ating sarili, meron tayong isabuhay. Nawa mga kapatid, yung aking karampot na naibahagi sa inyo ay nakapagbukas diwa para magkaroon ng kabuluhan ang inyong ginagawa. Hindi po natapos sa pag-upo at pakikinig. Hindi pa po period yan. Meron pa pong ganyan, mga period na sunod-sunod. Ibig sabihin, may kadugtong pa. Ano yung kadugtong? Ilakas po natin. Wala. Sabi ko po, lumapit tayo sa Panginoon, nakinig tayo, hindi pa inang katapusan, it's not yet a period, meron pang sunod-sunod na period na ganyan, ibig sabihin may kasunod pa. Ano po yung kasunod? Ilakas natin. Ayun, pagsasabuhay. Nawa po, meron tayong maisabuhay sa bawat araw na tayo nakikinig sa aral ng ating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po sa Ama at salamat po kapatid na Mami Beth Chico sa napakaliwanag at napakalinaw ninyong pagbabahagi. Nakapulot po ba tayo ng aral? Siyempre po, gayon din po ako. Kung kaya po sa tuwing nang titindig ako dito, lagi ko pong nasasambit yung salitang
pakikinig. Sapagkat kahit po maraming tumindig at magsalita sa gitna, kung hindi po matutuon yung ating pakikinig, hindi po tayo makapagsasabuhay. Amen po ba? Ako po, yun po yung pumukaw sa aking damdamin. Kung minsan naman po, kahit nakikinig tayo, ang naghahari sa puso natin kung minsan tayo na po ang nakababatid nun. Makinig po tayo at ang pakinggan po natin yung karampatang magdudulot sa atin ng higit na paraan upang tayo makapagsabuhay. Amen? Salamat po. At ngayon naman po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Yoli Sulit. Malapit na pong umalis ang ating kapatid na ito, kaya po isusulit niya na yung mga ilang araw pa po niyang natitira dito sa Pilipinas. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Sabi ko po doon, mag-share ako, ano kaya i-share ko. Magandang umaga po sa mahal na Ama, sa ating minamahal na Apo Kunching. Sabi ko nga po kanina sa amin, ngumingiti ako pero bilang tao, nalulungkot. Pero po pinipilit kong matupad po. Yung pong ating pagpapatupad at pagsasabuhay, yung po sa akin ay sakripisyo po talaga. Sakripisyo po sa bilang ina sa mga anak. Pero po ako, hindi po ako nalulungkot. Naiiyak lang po ako kasi dala po bilang tao. Mahirap po na tumalikod. Pero po, bilang tao, wala po ako magagawa. Ama po ang aking sandigan. Kasi po, kung hindi po ako hahawak sa Ama, baka po ako'y makabitiw. Kaya po ang samot dalangin ko, mahirap po talaga. Kasi po kung di ko po sasabihin, baka po ma-high blood lang po ako. Pero po ako masaya dahil hindi na po ako masyadong nag-iintindi katulad po ng dati. Kasi po, sa tuwing na pong ako'y haplos sa araw-araw na nandito po ako, isa lang po ang sinasabi ng banal na Espiritu sa akin. Yun po sa akin na lang kasi yun po yung aking sandigan at yun po ang aking pangahawakan. Kaya ako po ay hindi muna po ako magpapaalam kasi po 9 na araw pa naman. Meron pa pong pagkakataon na gustong-gusto ko pong maihayag ang aking pong buhay na kayo nga po bilang ina. Hindi naman po ako nalulungkot dahil, binalulungkot lang po ako dahil tatalikuran ko nga po yung aking mga anak. Dahil kahit na po sila'y malalaki na, may mga isip na sila. Mahirap po talaga. Dahil nung una pong pang-4 na alis ko na po ito, ngayon lang po ako nakaaramdam ng ganito dahil, kumbaga, sa 2 buwan ko pong mahigit dito, nasaksihan ko po lahat kung paano ang mawalay sa mga anak. Pero po, sabi ko nga po sa kanila, ang pag-alis ko hindi para sa akin, para sa ating lahat. Nalulungkot man ako ngayon, pero anak, huwag kayong mag-alala. Dahil po yung aking pong pupuntahan, hindi po ako magbabalik-balik kung ang pupuntahan ko po ay masasama. Talaga pong ayaw, sabi ko nga po sa mahal na Apo, sabi niya sa akin, anak, kung pwede, dito ka na lang. Sabi ko, Apo, bilang pong tao, sa pagbalik ko po kasi 2 taon na naman, o kung ano po ang iano sa akin ng Ama, inaangking ko po na hindi ko po matatapos yun at darating na po ang biyaya ng Divine Mercy. Yun po ang lagi pong ano sa akin.
Iyon po ay pinangawakan ko, nananalig po ako at nananampalataya. Kasi po ang mga amo ko po, araw-araw po sa dito po ako, araw-araw may text ako, may takong di po ako maka-reply, tumatawag. Kinukumusta po nila ako. Yun po ay isang biyaya na po sa akin yung kasi po, tapos nga po nung ilang araw po akong wala. Nung po ako si Aki umuwi, wala po akong dalang kontrata. Iyon po ay talagang natuwa po ako noon, inangking ko na kung ako'y talagang hahayo pa po sa ama po ang aking pinalhawakan, hindi po ako. Ngayon, nung pong mga ilang ano na yon, pinadala po nila yung aking kontrata dahil doon lang po na ano ko na yung talagang mahal nila ako. Ibinilang nila po ako sa pamilya. Yung pong sabi ko nga sa pamilya ko, huwag kayong mag-aalala sa akin dahil mababait ka ko sila. Kasi po yung iba pong naririnig na nanay, eka talaga bang ganun? Sabi ko, hindi anak, wala doon hindi ako magbabalik-balik ako na kung aki nakakaranas ng, talaga pong mababait sila. Ayoko lang po silang talikuran na katulad ng iba nung, kasi po 3 na pong katulong hindi sila binabalikan. Ayoko pong mangyari sa akin yun na, kasi masasakit po sila talagang magsalita, hindi po natin kayang kainin talaga kung baga sa ano. Talaga pong, baka ayun po ang ayoko po talaga. O ako man po aalis sa kanila, gusto po clear, malinis. Kung aki tatalikod, talagang alam na nilang hindi po ako babalik. Hanggang dito na lang po at pwede po bang kantahan ako ng aking kapatid na Mirna kasi po nung birthday ko, sinabi ko po sa kanya na pwede baka ako kung kapatid na kantahan mo ko. Kasi yung kakong kanta na yun talagang gustong-gusto ko lang. Pwede po ba? Mga anak, ako man ay lumuluha. Pero saya, hindi lungkot. Naiyak lang po ako talaga. Salamat po sa Ama. Naghahalo ang luha at sipon sa kagalakan ng aking kapatid na ito. Sadyang damandama ko po yung lumbay at galak niya. Subalit, huwag kang malumbay, mahal na kapatid, dadatal ng Ama yung takdang panahon na hindi na kayo maghihiwa-hiwalay na mag-anak. Kasi po nung birthday niya, nirequest niya po ito, nagkataon naman po na ako'y may ginampanan nung nawala po ako ng 3 araw. Kaya po ngayon, siguro po aalalayan ko na lang ang aking kapatid sapagkat paborito niya po ang awiting ito Sino ako? Ano po? Kaya kukunin ko marahil ang isang mic, subalit gusto ko siya ang umawit. O maaaring umawit ka na hindi na ako magmamic. Mahal na kapatid na Alan, sino ako? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay.
nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ikaw umibig, kundi kumang bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi kumang bigyang halaga ang buhay kong indog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Marami pong salamat. Salamat po. Naiyak lang po kasi naalala ko yung biyanan ko tsaka po yung tatang ko. Nung po kasing nasa Saudi ako, yung pong kanta na yon, pagka po kasi ako naglilinis, kinakanta ko, bigla pong pumanik yung amo kong babae. Sabi niya, Loli, ba't ang ganda-ganda naman nung kinakanta mo? Sabi ko, di mo naman naiintindihan, sinabi mo maganda. Tapos nakikita po niya, nanonood ako sa YouTube. Ano ba yung inaano mo na yan? Kasi mga Muslim sila. Pero po pag nakikita nilang nagro-rosaryo ko, kasi bawal po sa kanila yung kuros at saka po yung mga imahen. Hindi naman po nila ako binabawal, sabi niya. O nakikita mo kumakanta yung mga tao, pag uwi mo Yoli, kantahin mo. Kaya po eto, salamat po sa Ama. Marami pong salamat. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po, Ama, at maraming salamat sa ating kapatid na Yoli sa magandang awiting handog niya sa ating lahat at sa ating Panginoon. Maraming salamat, kapatid. Ang lumbay ay magiging kagalakan sa kalooban ng Ama. At mga minamahal ko mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, sa lahat ng